Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website www.twIC882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming mga apps for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Mapapakinggan at mapapanood din po kami sa aming social media, sa aming Facebook at saka YouTube. Both are live streaming. Huwag pong kakalimutan. Like, share, follow, subscribe, and join our very exciting comment section. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, mayroon po kaming text line where you can participate in the discussion, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Napapanood din po kami sa aming digital free TV. It's Alio 23. On Sky Cable, we're on Channel 72. On Signal, Channel 24. On TV Plus, we're on Channel 27. And on GMA For the Box, we're on Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Alio 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Pwede bang batiin ko happy birthday si Congressman Joey Salceda? Oh, happy birthday. Birthday niya ngayon. Ways and Means. Yep. Isa yan sa mga hinahanga congressman. Yeah. Hindi ako mangingiwing sabing I don't before his always name agree, na but, honorable. I don't always Yung iba kasi medyo masusuka ka eh. Ang aga naman natin. Nakakasuka sabihing honorable eh. Okay. Ito hindi ako mangingimi sabihing honorable. Yes, Saka pag I get it. nagpa-analysis ka talaga dyan. Hindi, may sarili siyang, Meron siya. meron siya sariling think tank. To be fair, parating substantial si Well, I Kang hope he's Joey. feeling better nga lang kasi nung last Tuesday, may advance you're supposed to host a Tuesday club dyan. Parang hindi siya nakarating kasi umiikot eh. There's a bug moving around. Nakasakit. Wala, hindi naman COVID, but hopefully, Yeah, the hospitals are full. Meanwhile, ako naman napadaan ako kahapon sa may EDSA. Aba, marami ng, punong-puno na yung mga bus station, yung mga unti-unti. Ang ano ko lang dyan, sana, sa may EDSA. Isa yan sa mga dapat binabantayan ng LTFRB o DOT, yung mga brakes, maintenance nito mga buses, kasi they're going on long trips. Kondisyon ng mga driver. Sa probinsya ka mo. Kasi laging may, talagang hectic ang kanilang... ready naman daw sila eh. Sabi. Lagi naman yun namang naman eh. I think everybody, they have a standard Ligtas, maayos, at maaasahang paglalakbay. Ready kami. Undas na. Nasaan yung mga press Ready kami. Help desk dyan. Tapos, ang daming vow. DOF vows. Energy vows. Okay. DILG vows. Dami naman ibang verbo. Ang daming vow. Ang problema ko nga, tapos na ang eleksyon tapos na ang kampanya. Hindi na yung mga... Tama na yung promises. Tama na yung promises. Vow yan pag malapit. Pag malapit-lapit, declares. We are trying our best. We are closely monitoring. You should. We are closely monitoring. Medyo may standards for By the way, trying. may atraso tayo sa mga magigiting nating lawmaker sa Senado na nasa Spain. Sila pala yung nakikipag-meeting sa mga ilang EU. Ano naman nag-atraso yun? Anong ginawa? Kasi for climate change. Natin, ni-report lang natin na namamasyal sila. At nakikipag-usap sa mga EU officials para ma-hit natin yung green targets natin. 500 years of friendship. And why is that the concern of the Senate? Susunod si Chalix pagkat Totoo yan. And why is that the concern of Chalex? Kailan ba? Investment. Nila? Oh my God.
Ha? Make laws. Paano naging concern ng Kaya nga Senado ni Senator yan? Aimee, good news ng konti. Energy na yan? Paano naging concern ng Senado yan? Okay? At kasama yung hari ng Espanya. Kasama yung sila ni Senator Subiring, Speaker. Alam niyo ho, yung pasyal, hindi naman namin inaalis sa inyo eh. Huwag niyo na lang kami bulahin. Na kung para saan yung pasyal. And don't rub it in our faces. Oo. At saka, kung mag-ano ka, wag naman yung 500 years of friendship. Naging meme tuloy. Kailangan ba 8 senators kasama? Collective wisdom niya. Kunti na nga lang, pigil na pigil pa nga. Pigil pa yun. Medyo naghunos dili pa sila. No? Iba ang face. Kasi baka may magtanong, nasa niya yung ano dyan? Ibang face Liquidation value yan. sa mga Paano yung liquidation niya? Hindi, bakit? Sila ba ang gumastos niyan? Ay, hindi ba? Kanilang... Di ba? Meron may nag-imbitang, alam mo na. Kasi dati, ang mga congressman, halimbawa, biyahe na Europe, ang nag-imbita yung gagawa ng passport. Pagkatapos noon, nakalimutan na yung issue sa sobrang mahal ng passport. Yung technology ng ano. Mga ganyan eh, yung junket. Ganyan din sa mga media. Kailangan ipakita siyempre yung gagamiting teknolohiya. Na ito technology transfer dito, bro. Ganon? In this day and age of Tuturuan kayo sa internet, lahat ng video gusto mo. face makikita value. mo, yung Ibang ganyan. Mr. Banal. I Really? like your gravitas. It is a deal. Tapos tuturuan niya. Ganun. Ayun. Eh, pag sa Zoom, hindi mo Tapos noon, wala na. Wala ka na narinig. Lista lang. Paano? Pagkatapos. Uy, by the way, Hindi ko sinasabing, huling good news na in this day and age na kailangan marami ng internet. Pwede na kayo makipag-usap sa Zoom nga eh. Ng pandemic, nag-uusap sa Zoom. Anim kayo. Ang Pilipinas po, puro subsidy ang nangyayari. Tinatanggalan nyo ng intelligence funds. Tawag nito, confidential funds. Ang ilang opisina. Tapos kayo, mababalitaan ng taong bayan, babiyahe kayo na Europe, walo-walo kayo. At hindi ko masasabing hindi high-end ang inyong kinuhan ticket. Di pa transparent ang liquidation. Hindi coach yun, bro. Hindi. Ano pa niya? They don't ride. At ilan pa ang kasama nyo? Nakakapagod ang biyahe hanggang Europe, mahaba. Ganyan po ang nangyayari sa gobyerno. Kamukha yung GSI. May official dyan. Babiyahe, kasama yung pamilya. Tapos gusto, Business class. upgraded pa. Uy, nakapag-business class na ako. Hanggang Singapore. Sabi ngayon nung 3 hours. Sabi nung tao bawal po eh. Hindi, gawa mo ng paraan. Bawal po. Di ba? Tapos siya makakarating sa taong bayan yan. Ano isipin mo? Na ang ating magigiting na lawmakers, ayaw mo kang kawawa ang Pilipino pag naroon. Anong basis ng selection kung sino isasama? Nagtataka ako dyan eh. Wala silang paliwanag. Hindi pa nakakakota. Wala silang paliwanag. Totoo yan. Ito, kumuti sa akin ito nun. We are of like minds when it comes to carbon credits and climate change. It's so hard to justify it. So, they're trying hard to justify the trip. Nagkakaproblema lalo eh. Ngayon, sinasabi, because of the energy, green, yan daw ang pakay. So, sumakay sila ng jet, consuming all that jet fuel. And then they went abroad wala namang EV na jet. for this purpose to... Para makatulong sa environment. Galing mo? May punto kasi. Oh my God. Pero ang suot po ni Trixie, ganda. Galing. Totoo lang. Napakaganda na suot niya ngayon. Hindi lang natin ma-describe yung binubutonis, yung crossover. Yung butones. Parang, ang sabi ko nga, parang yung mga Texas Ranger na sa collar mo, uniforme. may mga ganun-ganun. Tulukadita. May mga ribbon-ribbon. May ribbon, may raffle. Ruffles. At siya, medyo And it's an green understated stripe color. And Striped. green. Understated pero tumatalon sa mata no? Hindi, pero mas gusto ko yung buhok mo. Buhok. Okay. Ayun, magkakaiba yung buhok ngayon. Galing natin mga sombrero natin. Mga parang shaggy. Shaggy, nakalugay. Dalagang Pilipina. Tapos black pantsuit na pencil.
Pencil. Tsaka ano? Ay, tunay na sapatos. Tunay na Totoo sapatos. sapatos. Stiletto yan, no? Yes. Hirap maglakad yan. The idea of stiletto is to inform the world that you don't have to walk that far. Yun ba yun? Parang yung Hindi. mayaman ka eh. Kaya Naglalakad, kailangan. parang gano'n. And these are the You don't wear rubber shoes. And these are the type of Ay, Sneakers. kaya These are nga, just sneakers. the type of diba? stiletto shoes, yung mga nababasa mo, napapanood sa literarya, pwede kang uminom ng champagne mula dyan. Ganon? Oo, tingnan mo. Gats, paano kung yeah. may From the kachichas yung 20s. gumamit Ikli lang nilakad mo, walang kachichas. Wala ka. Saka walang kachichas si Atty. Trix. Hindi naman siya sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, Zipper. o kaya kung brand niya yan. Pag nilagyan mo naman ng champagne yan, baka na masira na yan. Well, apocryphal. Ang dami-dami. Hindi ko alam kung totoo yun. Ito na. Isang good news na pinarangalan kahapon, nandun ako sa May Rizal Memorial, sports complex yung kasi may pinikap ako doon sa opisina doon. Hindi nga ako pinapark eh. Meron palang parangal. Dumating si President Marcos. Alam mo kung sino pinagkaguluhan? Sino? Rockstar. Si Congressman Sandro. Of course. Pinagkakaguluhan ng mga kabataan saka ng mga delegates doon. Tsaka ang ang taas yung baka hindi ka nakita, kaya kaya si Sandro, baka kay Sandro na kasi nito punta. si tatay niya tsaka yung mga abang. Kahapon ho kasi, dumalo ang presidente natin sa anibersaryo ng Federation of Free Farmers. Okay. Yung FFF po, 70 years na yan. Natatag yan nung panahon ng, kung naalala nyo yung hook. Okay. Yung hook balahap, nagkaroon po ng ng insurgency dyan sa Central Luzon. Yung hook na lumaban na guerrilla against Japanese. After the war, nagkaroon ng sigalot dahil dahil po sa situation ng mga farmers. Okay? So nag-evolve sila into a force kasi communist inspired yan eh. Into a force na lalabanan yung gobyerno para for it's a peasant revolution. Alright. Mala China. Ganyan. So, nagkaroon ng alternative yung FFF, itinatag yan for the farmers. At ang kanilang paniwala ay hindi kailangan armed rebellion to solve the problems of the peasants. At ayaw nila to overthrow the government. So, in other words, sila po yung alternative sa hook. Moderates, in a way. Well, they're also radical. Sa bagay. Ang ayaw lang nila, yung armed. So, yan po yung background niyang FFF. So, bakit dumalo ang presidente? Just sa 70th anniversary niya. Kung tutuusin natin, yung FFF, panayan labas ng statement na kinokontra ang mga ibang moves o galaw o policies, actions ng ating mga cabinet members. Okay. Ayon kay President Marcos, yung pinuno niyang FFF, si Johnny Montemayor, dating Agriculture Secretary yan. Yan. Okay. Ang sabi po ng Presidente, gusto niya raw makatulong talaga yung mga organizations like the FFF sa kanyang mission. Ano ba yung mission niya? Ito, kailangan na malinawan niya mga cabinet members eh. Dahil kung ano sinasabi nila eh. Napakalaki daw po ng kailangan gawin sa agriculture. Kasi daw po, ang buong sistema sa agriculture ay kailangan overhaul na. Yes. Grabe to. Buong sistema sa agriculture, ulitin natin, kailangan daw i-overhaul na dahil daw napabayaan na yan. Okay? Noon daw nagsimula ng agriculture ang sentro ng palisiyan ng gobyerno, panahon pa nung tatay niya.
Okay. So, that is what? 50 years ago? Almost? Deteriorating, di ba? 40 years ago? As we go. 40 years ago pa. Hindi, 70s yun eh. So, nagbago na raw po ang 40 buong mundo. years, Ang lahat nag-improve na sa agriculture. Okay? Pati yung mga dating walang sinabi sa atin when it comes to agriculture, tinalo na tayo. So, nangyari sa atin, naging stagnant. Left behind. Yung buong mundo nagbago. Tayo naging stagnant. We still use yung dating technique sa agriculture or fisheries. Ang problema daw dyan, ito yung kanya sinabi, buhay ang, in reality, hindi lang figures yung agriculture. Marami daw buhay na umaasa dyan sa agriculture for their livelihood. So, mga totoong problema to. It's not just about statistics. It's a problem about people. Totoong mga farmers, fishermen. Paano natin daw mapapaangat ang kanilang kabuhayan? Yun ang buod nung speech ng presidente. Ang nakakapagtaka dito, hindi man lang kineri o kinarga o nag-press release ang PCO. Yung presidente nandun, walang press release? Wala eh. Ang puro coverage yung nakita ko at iilang pahayagan lang yung nag-report. At kasi BCC Sec, pinaparangalan daw siya. Sa MOPC. Ano ba yun, MOPC? Parang tayo-tayo, nagbibigay tayo. Grabe. Trixie, award ng kita ng nga. best dressed. Kinikilala ng Karambola. Ayan. Congratulatory pat on the back. On the back. Ang problema meron pang problema. Ang sinabi ng Food and Fertilizer Technology Center for Asia and the Pacific region. Okay. Ang problema, isa sa problema po natin, based on data from the UN Food Agriculture Organization, ang bilis daw ng conversion ng agricultural lands natin into commercial and residential. Tawag nila dyan, non-agricultural purposes. Okay. Nasa million na ang figure. Okay? Ang kanilang estimate. Okay. Paano yun? Paano mangyayari yung gusto ng presidente? Kung ang land conversion, meron ba tayong batas dyan? Yun nga dapat yung priority legislation nung simula nung kanyang termino, if you remember. Binanggit yun. Land Use. Land Use Act. Hindi ginagalaw sa Kongreso. Isa sa mga unang buwan nung, I remember nung administrasyon niya, napabisita ko sa Mindanao. Tinanong ko ron yung governor at saka isang mover and shaker sila, nag-inaugurate ng real estate development, mixed use. Ang sagot niya sa akin, Joel, not all farmers want their children to become farmers. So, napaka-stupid na sagot na yan. We need developments like this. Tumahimik na lang ako at host siya. Baka hindi ako makauwi. Napaka-stupid no. So, yung mga farmers, ayaw na nila, yung mga anak nila, na maging farmer. They want a better life for them. Therefore, isara na natin lahat ng agriculture. Ayaw na ng farmers Sure, let's meron namang iba na hindi anak ng farmers na gusto mag-agriculture Correct. Di doon nyo ibigay yung lupa. Lalo na ngayon, trending sa mga sa social media. May mga yan, yung mga from the extreme, yung mga preppers ganyan, homesteaders. People are going back to agriculture. Yes. People are realizing the need to make our own food. Ang food security revolution in the whole world, yan ang kanilang inaatupag ng gusto. Okay? Tayo naman, conversion ng conversion. Okay. Ang isa pa po kailangan baguhin. Aside from that, yung conversion na yan, importante yan. And it's up to Congress. No. Di ba? Wala, Kailangan gawin nabanggit yung land use act na instead of raiding warehouses, at turo ka na turo doon for the sake of press release, at upagin na lang yung mga ganitong
Kasi ang trabaho nyo to make laws. Yeah. No? Hindi manghuli ng mga warehouse. Hindi yung mag-conduct ng parallel investigation in accordance with what the RTC, the MTC is doing. Ang trabaho nyo, yan na, clear. It's staring you in the face. Kailangan ng batas sa land conversion. Yabang tayo ng yabang. Dami na natin napapasa na. Paano naman kasi yung at ang galing ng Kongreso and everything. Kailangan protektahan kasi yung mga subdivision. Yung mga kalye na papunta sa mga subdivision na yun. Mga trend na kailangan pumunta sa mga subdivision na yun. Gawin mo lamang yan, napakalaking bagay na yan sa ating food security. Bakit nag-gloss over yan? Bakit yung media ng ating Kongreso nakasentro doon sa mga pakulo? Puro pakulo di ba? Ito po basic to. Yan ang sinasabi ng figures, sinabi ng UN, sinabi ng mga Center for Asia, sinasabi ng FFF, sobra na ang conversion. Yung mga fertile pa, yung mga irrigated land pa, milyon hektarya na ho ang nawawala. Oh. Yung 1 milyon hektarya na yun, ilang milyon tao ang pakakainin nun. Na fertile na ano. And pag naging semento na yan, forever gone. Wala na. Hindi na ho. Walang reversion back to Agriculture. agriculture. Hindi, kaya ako rin gusto ko yung nangyayari gaya ni ginagawa ni Ramon S. Ang, RSA, San Miguel, at yun na nga, hinihikayat niya yung iba yung kapwa niya mga negosyante na pumunta na rin sa agribusiness kung maaari, di ba? Food production ng pasukan. But no. Huwag daw natin kakalimutan. Ang kailangan, And kumita other din yung mga... things, Ay, eto na yung umattend. Ayan, magandang umaga. Morning. Ito yung pinag-uusapan namin yung anniversary. Oo, ano ba ang, para may good news tayo. Ang lupit. Ako nagising ako, Maganda message. Ano pa sabi? Sabi niya, ilang taon nang neglected niya. Yes. Magmula pa nung panahon ng tatay ko. Panahon na para ba gumising tayo, Siya buhayin. gumawa ng speech. Mukhang siyang gumawa. Si Presidente mismo gumawa nun. Ang maganda dito, yung tama yung sinasabi ni parang Conrad, ang FFF has been at the forefront of this peaceful, if we may say so, Yes. effort to really enhance and make the agricultural and agri-aqua agricultural program of government benefit not only the industry leaders because they've been benefiting anyway, but more especially the farmers, the producers, Parang Arlen, ganyan. yan, and the consumers. Tama yun kasi nag-umpisa ito dun sa peasant revolt ni Calwis, etc. Yun na nga, pinag-uusapan yung history. Ngayon, sina Dean Jerry Montemayor, Jeremias Montemayor, landed ito. Ang kanilang effort was to get the landed gentry to share. In other words, Thousands of hectares ang inalabas farms nila. Yan ang tatay ni Leonie. At ang sinasabi nila, hindi po pwedeng kayo lang namimihasa dyan. Because eventually, people will get to you. Hindi po pwede yan. Kaya itong mga farmers, dapat tulungan natin. Tama yung sinasabi ni Presidente, the institutional support for agriculture was really completely neglected. In fact, broken yan. Ignored at lahat. Compromised, leased, sold. Compromise everything. Alam mo ba kahapon, nagbogdan, nandoon si Presidente after the speech, etc. Ang binabanggit ni Leonie, yung tungkol pa rin doon sa issue ng conveyance and reconveyance of public lands na, pare. Grabe. Di ba? Dapat permitted to food production na yan. Kung sino-sino hindi na nagamit sa production. Ni-reserve na, kumbaga. Okay na yan. Tapos idle. Speculative. Yun ang sinasabi ni Leonie yan. Sinabi. Talaga naman to si Leonie. Ewan ko ba kung bakit kinokontra yung mga mayayaman na yan. Hindi naman. Yun na nga nangyari dyan. Nag-meeting. Nandun din si Secretary Conrad Estrella. Precisely nga.
meron sila, nandun yung kanilang, of all places, yung kanilang exhibit. Meron silang photo exhibit Nandoon sa building ng National Meat Inspection Service. Yes. 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 Pata na. yung juxtaposition na you're for the local. However, yung pinagdausan nyo nung exhibit ay import-based. more on this later. Pagbalik ng Karambola, oras natin 8:29 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yung sinasabi nyo kanina, parang Conrad. Conversion. Conversion, Ito nga, maganda yan. one of the best examples nga, yung nangyari sa agrarian reform. Secretary Estrella was there. Okay. At ang nangyayari nga, sa halip na yung mga agrarian reform communities na enhance ang kanilang productivity, etc., etc., the agrarian reform program became a conversion program. Yan. In many of the production areas. Ang sakit. Alam niyo, ano Led equivalent by, nung na-convert ayon sa DAR, ayon kay Secretary Estrella. Ang equivalent po na na-convert na to non-agriculture, katumbas ng size ng Metro Manila at saka ng Cebu, Metro Cebu. Okay. I-combine mo yan, ganun na yung agrarian reform lands na convert into ang tawag non-agricultural use. And continuing yan. Hindi alam niyo yung non-agriculture, napaka-tame yan Oo. Ginawa po real estate. Okay? Sabihin na natin. Mixed-use townships. Ang dami na naman. Real estate, pinagkitaan ho. Yan. No, in fairness daw sa mga real estate developer, they arrive at these kinds of investment decisions in close partnership and discussions with the LGU and the community. That's precisely the issue. Ayun ba? Kasi, sabi ni Paring Conrad na conversion that you start with the CLOA, yung mga agrarian reform beneficiaries, they have what you call certificate of land. Ownership, CLOA, di ba? Di yung mga yan, siyempre, dapat susuportahan mo yan para maging productive sila kasi 7 hectares, gano'n. Nawala yung institutional support. Despite the fact na during the time of, during the time of Macoy at lahat, at saka in the time of President Aquino, lahat ng mga proceeds from the sequestration, etc., were supposed to be part of the agrarian reform. Yung CARP. Hindi lang. Kasi yung Swiss deposits were turned over kasi sina Heidi Yorak yun Supposed to be. Supposedly, supposed to be. Allegedly turned over. Supposed to be. Yan ang nangyari. There's supposed to be land use law. Yan. Supposed to be. Tapos ganito ang nangyari doon. Sa halip na ang ginagawa dyan, siyempre wala nang support yung farmers Binenta. Bebenta. Sino bumili? After 5 years, pwede nang ibenta. Sa yan? Sino Dun bumili? sa Land Reform Act power yan ng pagbibili na yan, mga tiga-Darden. Ayun. In connivance with the developers. And LGUs. LGUs. Kasi kailangan ng sino yung permit magsacertify yung LGU sila magse-certify na itong lupa na ito, yung use. hindi na po, i-rezone na namin ito. Yan. Yan ang mangyayari doon. Yan. Di ba yun So problema, may physical problem po tayo. Yan. Yung conversion ng mga lupa. Pero sa akin, gusto ko rin sanang Ang mas important, na nagsalita ang presidente tungkol sa kanya sariling kabinete. yes, Ang kanilang attitude towards agriculture. Kasama, pag kinausap mo sila, 10% na lang naman na economy yung agriculture. Ganon mag-isip. So kahit na hindi umangat yan,
Hindi tumaas yung kanilang productivity. Sa ibang sektor, babawi tayo. Okay? Nagkakamali po kayo. Balik-balik. Basic po yan. Basic yan. Ang base ng economy, all over the world, walang exception na bayan, food production. Maski Amerika. Ang Amerika, kaya malakas yan, dahil sa kanilang food production. They can feed the world if they want to. Totoo yan. Bakit bumagsak ang USSR? It's the Dahil- food problem. Wheat Agriculture. mostly nagbagsakan. They So, couldn't hindi feed mo pwedeng themselves. sabihin 10% na lang naman. Oh. Pag nagka-problema ka sa pagkain, Wala na yan. Hindi anda. sinasabi ni Amy, Senator Marcos, stunting, Yan. food poor. Ayan po mga problema natin. Yung kahirapan, yung pagkain, more than 50% of the income. Papunta Pilipino doon. na pupunta sa pagkain, problema yan. So, hindi mo pwedeng sabihin 10% lang naman yan. Wala. Hindi totoo yun. Okay na yan. You know, and how families react. Pagka mahirap ka, tapos di ba, sinasabi mo 50%, all their energy is Doon directed ka- towards Oo. getting food. Yes. So there's no Paano other, na iba? Wala what na about iba. productivity? Yes. What about education? Wala Yung na bettering yan. themselves, Wala na health, yan. wala yan. So they're just one illness away from absolute poverty pagka ganun level. Ang middle class, also just one illness Malapit away na yan. from changing category from middle class to poverty The na. best example, parin Conrad, Trixie, and parin Joel, is the coconut industry. Yun. The best example yan. Kasi yan dati, na-organize na yan, ma-workout at lahat. At hindi yan, dapat hindi nga yan na-convert, na yung to agrarian reform eh. Dapat hindi nga na ganun yan eh. Isipin mo ang nangyari, we were the number one coconut producing country in the world. Number one tayo sa lahat yan, coconut oil, etc. Kopo natin yan. More than 80%. More than 80% Oo. ng Supply. sa atin nang gagaling. Ngayon, ano nangyari yan? Tapos, nandun na yung program para ma-industrialize yung from coconut. Magkaroon ng coconut Ibinagsak industry. yan. Bagsak lahat yun. Sama. Ang problema ko doon sa 10% argument lang yan. Ng mga economic managers. Ang problema ho, yung 10% ng production natin ng economy, ang daming tao nagtutulong-tulong doon. Yes. Ang latest estimate, more than 20% pa rin yan. Bumaba na nga yan from 40% Naging more than... Ng workforce. Workforce, more than 20%. Malaki yan, ha? Dati 40. Kaya sinasabi ni Presidente, ang problema po, nahihirapan yung ating mga kababayan sa farming at saka sa fishery. Fishery. We have to do something about that kasi kailangan nilang kumita. Why? Kapag po kumita yung mga farmers and fishermen, Ano yan? sila rin ang magiging market nung mga manufactured goods natin. Bakit hindi umaasenso yung Yung manufacturing. manufacturing? Yes. Wala po silang base na ang kanilang pinagbebentahan lang, ang bumibili sa kanila, yung mga pamilya ng OFW. May ilan lang yan. Ang pinakamalaking base mo talaga nasa farming. More than 20% of the workforce, sipin mo yun, laki nun. Kung yun ang nagkaroon ng buying power, Ayos na yan. Kaya nga. Malaking bagay. baka nga pati kotse. At saka nagiging attitude mo na yun, dahil wala kang yung market mo nga, hindi na nga makabili at lahat. At ang immediate consumption-based, at ang consumption mo, manggagaling sa imports. Kasi ang hirap. Wala ka Correct. naman bilhin local eh. Kaya puro trading Kaya lang yung trading. pinagkakakitaan na. Naging negosyo. Well, isa pa dyan kasi, ang problema nga, kung bakit mahirap ang mga farmers. Lugi ho sila pagdating sa trade. Okay? Ang nagdidikta ng pricing sa ating farmland, Ay, middleman. time and again, nagpo-point na, kailan lang yung sugar? Yes. Ang laki ng difference sa farm gate price at doon sa supermarket price. Retail. Sino nakinabang doon sa In between. Along the way, in between? gitna. Yung mga hoarder, yung mga smuggler, sila po yan. Okay? Isa pa yun ang dapat asikasuhin dito. Kasi ang kita dapat mapunta sa farmers. Mas malaking portion ng kita mapunta Dapat sa farmers. Oo. Hindi doon sa in-between. Kasi yung mga in-between po na yun, kapag nakakita-kita yan ng
puwang tungkol sa importation, lalo na ngayong may smuggling, Oo. doon pupunta yan. Hindi production yun. Hindi pupunta sa farmers yan. Ito issue. Sabi nila pa, Trixie, rice, bumper harvest. Okay. Yeah, Ngayon, example yan. na naman. For the second time this year. Ano sagot ng ating mga official? Kung tataas ba ang presyo ng bigas sa palengke? Hindi pwede kasi meron namang importation. Yeah. Importation. Ang panlaban nila, ganun. But ganun ang sagot nila, ganun ang kanilang attitude. Production po ang susi rito, hindi importation. Makailang beses na sinabi ni Presidente yun, inulit niya ulit. Yeah. Kapon. Sabi, Yung production nga. And then, pinahagingan niya yung mga tao, yung mga... kabinet. Hindi, mga sutil naman lahat. Financing. 25% supposed to be Oo. ng iyong loanable funds. Sa magsasaka punta. Sa bangko. Sa bangko. Sa bangko, sa lahat, banking system, the entire banking system. Tingnan mo kung ilan na ibibigay dyan. Kasi itong mga ito, walang katsyaga-tsagang kausapin o mag-ayos ng mga cooperatives, ang mga farmers, etc. Wala. Wala. That's the hard part. Ang binibili nila, yung bonds na lang. Government bonds. At saka nagbabayad ng multa. Nagbabayad. They'd rather pay the fine Rather than obey the law. Anong klase attitude? Yun lang ang Let us kailangan magbago forgiveness. sa atin, pati attitude ng mga business. Ah. Ayaw nila na agriculture kasi mahirap. Mahirap eh. The hard part. I remember a story that I wrote. This was way back in, wag ko na sabihin yung panahon kasi mabubuo yung ano ko eh. Okay? Pinipilit, tinutulak noon, panahon pa ni Marcos to. Ayan, alaman nyo na ano edad ko. Tinutulak Bata pa. talaga yung agriculture loans. Loans. Yes. Hanggang sa yung mga bangko, wala hindi na mapilit, hindi na nila magawa. Ang ganawa nila, nagtatag sila ng panibagong bangko. Para malabas yung agriculture loan doon sa main bank. May subsidiary sila to do the loan. Alam mo ang ginawa nila? Nag-hire sila ng farmers to run the bank. Ang katwiran, ang kausap ko nito, yung presidente ng BPI, si Javier Loinas. Ang katwiran ko dyan, mas madaling turuan ng banking. Yung farmer na yan. Okay? Kesa yung banker, turuan mo ng farming. Ganun ang attitude nila. Na mahirap sarado yung farming na yan. Hindi natin magagawa. Yung kinuha nilang yon, naging finance secretary ni Duterte. Si Procopio. BPI Agribank. Ganun ang attitude ng mga bangko. Hirap niyang farming. Mahirap yan. Kailangan nyo na magbago. Sabi ko nga, lagi ko pinopoint out to. Yung mga bilyonaryo natin in dollars, isa-isahin mo yan. Tignan mo kung sino nasa food production. Food production. Parang wala ata eh. San Miguel. Oo. Pero hindi yun ang kanilang Name. At this point. hindi. Core business nila yun. Pero hindi yun yung emphasis ng expansion. Infra sila. Infra sila. Although malaki pa din ang ini-invest. Among all the tycoons, ang pinakamalaking ini-invest agriculture, San Miguel pa rin. Yeah. Pero na-realize ko coconut nila. at saka Carmen's Best, ayan, ice cream. Dairy. I would argue that beer is a food. Baby steps. Beer is a food. Beer is a food. Yeah, of course. Yeah. Alcoholic drinks are food. Well, anyway, hindi kasi ang ganito yung thinking doon. Okay. Kasi nai-interview ko yung mga taga-San. Okay, meron ka food production. Pero meron ka rin problem sa logistics. How do you link Yung dalawang yan. agriculture at saka yung consumers through logistics? Therefore, they also have to invest in infrastructure para gumanda-ganda yung pag-deliver ng food. Connectivity lahat. So, naiintindihan ko sila. Kaya naiintindihan ko yung mga investment sa infra at saka sa airport. That's a logistical Ports. effort. Logistical effort. Yeah. So, they're looking at themselves not just as a food company, Yes. also as a logistics company. Which they are supposed to be. Kasi sila nga yung may mga may network all over the country.
Tama. Di ba yung mga beer? O lahat na sari-sari store, mayroon yan. Eh, kaya nga iniisip ko, kung gano'n mag-isip sa San Miguel, ba't yung iba hindi gano'n? Hindi. Napakadami nilang kupunan naman. Kasi mas madali ang trade eh. You don't have to invest that much. We don't have to produce. Dalimandaya. You don't need to hire too many laborers. Daming daya. Talimandaya. Hindi, tsaka engage sila sa M&A, yung kay Parang Joel. Ano M&A? Mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions. Yeah. Well, it's a good ring to it kasi. Maganda. Mergers and acquisitions. Parang Mga social. Pedro Domecq. Yan. Yun. Ano ba naman yun? Isipin mo, imbes na May branding ka kagad. Yan. Di ba? Pablas! 500 Ayan. Pero ang akin pa rin, yung dun sa sinasabi sa FFF nga. Ano yun, puro pahaging? Alam mo, sa Hindi. walang Hindi, haging. parang diniretso niya. dapat kasi Diniretso kailangan niya. managers Quote, natin, wala kailangan bang quote? magising na. Diniretso niya yan. Diniretso niya. Natulog ba? Parang ano tulala eh. Ayun, Sadyang tulala. mas tulala kaysa tulog. Alam mo, I will give them more credit than that. Okay, Yeah. ano. Na hindi sila tulala. Hindi sila tulog. May sariling agenda. Agenda, yan. Yan. That's even more. So, kaya nga, that's why I give them more Gising na. credit. Hindi sila tanga. Matatalino nga sila eh. So, pero meron sila iba agenda, yun ang problema. Oo. At kanino ba sila nakikinig? Sa presidente? O kaninong iba dyan? sa mga mahilig mag-read. Ay, Hindi yan, no? Hindi, ano yan, hindi... sabi, pare, nag-aaway ngayon ang NEDA at saka ang BSP. Oh. Sabi ni BSP, Governor Si Eli. Eli, by November, kailangan siguro magtaas ng rates. Yes. Okay, sumagot ang NEDA. Hindi masusunod niya ang rates mo yung inflation. It's on the supply side. Eh, yung pala alam mo anong ginagawa niyo sa supply side? Diba? Nag-import ng supplies. Bakit ba? Stop asking questions when the answers are so hard. When they're so, so easy but so hard to take. Side pala Yun na nga. Sinabi niya yun? No, sabihin, no. RC. Oo, si Sir RC. It's the supply side. Okay. O, yun pala, nung ginagawa. So, wala nangyayari sa supply side. Gusto mo ang BSP tumanga. Oo. While inflation is, Raging. Pwede ba yun? Sinasabi naman kasi ng DTI, Sabi, parang ganito yung message. Ano? they got billions in investments. trillion. Oo, trillion. May Trillion! nakalimutan siyang word. Pledges. Investment. Pledges. Pledges. That's it. Tapos na election Parang monopoly money yun. Yan ang sinasabi ko. Tapos na election. Okay. Yung mga pangako po, mga pledges, yung vow, yung, we are ready. Reiterate. We reiterate our policy. Mga ganon. Tapos na ho yan. We need action The now. fact that the president Time has is running out. If you take... to reaffirm yung kanyang kasi off the bat, like the inaugural address, andun na Sinabi yung na niya yun. agriculture. First zona, andun na yung roadmap. Oo eh. Actually, ibig mo sabihin, parang Implementing isolated na ang lang. presidente Oh, yeah. from his own cabinet. Actually, kung titignan mo sa mga conglomerates, if you take a look at how the San Miguel Group is looking at things, makikita mo yung connectivity. Kung yung ba naman ang sinusunod na lang natin Di pwede. Hindi pwede. Di pwede. O kasi, Baka sumikat yung San Miguel. huwag na. Dapat iba naman. Paano na yung mga Aboitiz, Ayala? Paano yan na yung mga Mega World? Yeah. Hindi sisikat, sila lang sisikat. By the way, just to advise everybody, yung Incheon Corporation, Interested sa airport. makipagbid sa NAIA. Sa NAIA, oo. Sino ang local partner nila, bro? Ba't ko sasabihin? Ito na ngayon niya. Ito na kayo niya. Interest. Hindi na sila nag-iisa. Hindi na Sana ano yung na yan. totoong bidding war yan. Oh, yes. Bumili na ng Bumili na ng bid documents. Mahal yun. Documents. Oh, in fairness. At ang nagsasalita ngayon, ang DOTR secretary na. Hindi na yung kanya. Correct. Hindi na si Bobby Lim. Hindi na si Bobby Lim. Ay, hindi na kung sino-sino.
Kasi baka matigil yung demolition job sa kanya. Oo. Yeah. Dahil, Maganda yan, take charge. Na-announce na siya Take sa charge. airport. Yep. Yun lang naman ang punot dulo niyan, demolition na yan. Demolition job sa secretary. Yung issue sa airport, napakalaking pera. Ang pinag-uusapan. 100 billion plus ang kikitain nila. Ang huling dinig ko, hindi na lang 12 billion a year, 15 billion a 15 year na, na. yes. Oh, Yes, no, yes. ano na, So, ilang taon nilang pagsasasaan, magpapasasa dyan sa airport. Ang huling nila, 15 years ata. 15 years ang kontrata, contract period. concession. that's Contract too period. short para mabawi yung Ano ba? Wala naman sila nilalagay eh. Ano ka para? kasi nakakaluta yung Ang simula Wala ng silang gastos. ang simula ng Collection lang, chess move. Oo. Lagay Move natin the ito. X-rays. Lumove natin dyan. Let's move ganyan. the X-rays. Pinturahan here. niya First yung 2 years. Pinturahan natin. First 2 years, meron na Clean kayo the 30 billion bathrooms. na income. Kasi Without yung any income na- infra outlay. Walang, Yung 30 billion na yun, walang paikutin cost. nyo na lang. Invest tayo rito, kapiraso, invest tayo rito. So, after 5 years, magkano na kayo? 30, 60, 75 billion na. Mag-i-invest na kayo ngayon after 5 years. Sa mga halimbawa, magtatayo ka ng another terminal. Yan. Barya na lang yun when it comes to the 75 billion. At saka ito, Napakaganda racket niyan eh. at saka ito, ang gagawin nito, ganito. Bago pa ma-award, this can take 1 year. Lahat ng mga bridges, etc., ganyan. Naayos na yun kasi may budget eh. Ayan. Gawin nyo muna yan bago kami mag-take over. Meron palang privatization. Oo. Bakit nilagyan ng budget? Oo. May budget eh. Sino naglabi doon para malagyan ng budget? Hindi, ano yan, para hindi lang... SOP yan? SOP yun. Kasi, unang-una, meron silang papagalitan sila eh. Ba't nyo ginagastos yung pera ninyo? Itong mga bridges na ito, hindi nyo ginagawa. Tama. Papagalitan sila, 1 year na papagalitan. Eh di gagawin ngayon. Pag may nag-take over na, ayun na. Tapos na. Ayos. Parang LRT1. Ang problema dyan, so magkakaroon ka ng concession sa airport. okay. Ang problema, sa paligid ng airport, ang tindi ng traffic. Paano yun? Ang laki nga na naitulong nung NAIA X. X. Pero kulang na yun, ha? By the way. Hirap na. Hirap na. Nag-ano Hirap sa na. EX. Nagkaka-traffic na. Kailangan lagyan mo na maayos-ayos na rampa yun, bro, para makapasok. Tapos parang... Kung lalabas ka rin, dun pa rin. Kailangan isara mo na yan. Sukat Wala pa na rin. solusyon. Sa gilid pa rin ng airport. Wala na solusyon niya. Ginis Paano- siya. Paano mo isosolve yung... Wala ka okay, nang sa galing pupunta. natin, nasolve natin lahat. Paano yung runway? Isa. Patay. Paano yung runway? Yun ang malaking headache dyan. Hindi mo masosolve yung runway niya. Unless na, kalabanin mo lahat ng subdivision doon. I-buy out mo yung Merville at sa multinational. Grabe. Tear down the houses. Yung costs niyan. Ah. Although they can do it kung ang babasihin nila is yung declared value. Kaya pa. Magkano yun? Kasi iba yung nasa tax deck eh. Yan yung mga gulang ng gobyerno sila eh. sa legal, ano niyan. But, Marami kang kalaban dyan, Trixie. ang eminent domain, lamang ang gobyerno kung Always. may political will. Kasi i-deposito mo lang yung pera Ano yan? sa... Ano yan? Kung merong ano? Ay, sorry. Political Do I have to will. spell? Political will? Meron naman sa house. Last will and testament. Ngayon, ito pa, ang kanilang iniisip, kaya gusto ko makita yung kaya gusto ko makita yung bid documents kung anong laman nun. Kasi ang sinasabi nung iba, yun daw mga nakaharang doon. Di ba merong mga private? Across the street. Yung mga malapit sa Terminal 4. Oo. Yun yung mga... Ayun, yung mga mga... Fish Run. Domestic Fish Run. road. Domestic road. Iayariin daw nila yon, tatanggalin lahat yon para magkaroon ng taxiway, lahat, etc. Hangar. Who owns them? I-acquire. Eminent domain. Eminent domain nila yun. Tapos yung kabila, yung dating may casino doon na malaki, ano hindi nila yon? Pwede nang bawiin yung casino. Not in 50 years. Talaga. House yun, mga Bakit? opisina na. Tapos That's na ang 50 ano years nila. Ngayon, Ano lang siya. Napakahirap. Mere tolerance yun. Napakahirap gawin. ngayon,
ang issue, sasabihin, Pag mabigat ang bulsa mo, mahirap Broadway yun. na yun. Gusto nga namin gawin eh. Pero in the meantime, take over ka na. Kumikita ka 15 billion a year. Gusto namin to, Mr. Pre. Yan ang napakaganda May racket. estasyon na sa sukat, pero hindi makakarating Hindi sa makakarating. Cavite. Sensya na Bid muna kayo. documents magkakaroon ng Ay, matatapos na ang taon, ha? acquisition. Magno-Nobyembre na. Asan yung pinangako magbubukas na yung LRT? Pinangako ni Ping. Ping Alfonso, ang presidente ng LRT. Hanggang sukat. LRMC, LRMC na, yung sa sukat magbubukas. mabubukas. Pero wag nyo daw asahan yung hanggang Cavite dahil Wala muna. right-of-way issues. Pero yung binigay sa inyong kontrata hanggang Cavite. These are, Di ba? Yung problema natin dyan. Unavoidable. these are third world realities Yeah. to be addressed. Okay, it's a third world reality na yung kita ng LRT Nasa inyo na. nasa inyo na lahat. At wala pa kayong ginagawa. Christmas train. That's a third world reality. Na kayang-kayang i-regulatory capture ang By the way, gobyerno. Ang rent seeking. By the way, Kaya. along the way, bago yun na nga, yung ma-take over yung mga subdivision, meron namang world-class mall, rainforest, everything. Pwede magpasyal ang mga tao ron, yung mga para sa airport. Yung Rainforest. Rainforest! Yung ano, Okay. Oh, Indoor rainforest. Sige. yung bang mga anak ng farmer Instagram friend. yung anak ng mga farmer na sinasabi mo, nakakapasyal ba ron? Hindi. Hindi. Hanggang kagad sila nung security. Saan ka pupunta? Ano ba? Ano pa? Anak ka ng farmer eh. Papasyal-pasyal ka rito. Yeah, nawala na ho yung pride and joy in that activity called farming. Oo. Yung, alam mo, yung ninuno ko, lolo, bali, tatay ng lolo ko, farmer. At masagana ang kanila. Nakapag-aral nga sa Maynila yung mga lolo ko. Nakapag-aral sa UP, nakapag-aral sa PMA. Okay? Pero farmer yung tatay niya. Big sabihin, noong panahon na yon, maganda ang kita ng farming. Karamihan doon sa mga ilustrados, ang mga ano niyan, Farming! yung mga sinaw si Rizal, mga markets, o may-ari ng public market or whatever it is. So that's farming. Encomienda, ang tawag. Yung government land, ipawamahala sa'yo and make it productive. Ganyan yung pamilya nila Rizal noon. Kasi importante talaga ang food production. Kastila nga, talo na sa gera, but they knew that. Encomienda. Panahon na nga ng TikTok ngayon at lahat. Sabi nga ni Governor Migs, hindi yan ang gusto ng mga Yan. anak. Ng mga Gusto ng mga tao, bumiyahe kami papunta. Well, at the very Europe, BPO, makabili ng di ba? To celebrate 500 Tunay years na of sapatos, friendship. yung mga ganun. 500 years of Of Friendship. with And state. friendship and history. friends na sila. Uy. So, hindi man lang niya sana sinabi niya 75 years of diplomatic relations. Totoo yun. Mabuti nga, hindi ba sinabi ni Presidente, lahat ng mga uncultivated Oh, yeah. na lupa, kung sino man may-ari sa inyo, I'm telling you, in a year, kung hindi nyo ginawang productive Take yan, over kami. Take over kami. Hindi naman ownership, Hey, wait a minute. Ano lang, we'll use it. We'll use it. Use of rock. Anong tawag doon? Use of rock. Usoprak. Meron na naman ako natutunan na... Gagamitin namin yan. Malayo yan sa usury, no? Usoprak. Malayang malayo. Yeah, usury. Usury. Usually. Usually. Yes. Usually. Okay. Alam mo, may modern day usury ngayon eh. Yes, meron. Meron. Sige, Mga after the break, bago tayo mag-break, hi kay Adrian Pascual, kasama namin sa Luminous. Magbabalik ang Karambola, oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.